Alamat ni Santa Claus. Noong unang panahon, sa isang lugar na balot ng niyebe at tahimik na gabi, may isang lalaking kilala sa kanyang kabutihang loob. Ang kanyang pangalan ay Nicholas. Isa siyang pari, mapagkumbaba, tahimik at may pusong handang tumulong sa kapwa. Sa tuwing may batang nagugutom, palihim siyang nagbibigay ng pagkain. Sa tuwing may pamilyang naghihirap, palagi siyang may dalang tulong. Hindi siya naghihintay ng papuri, sapagkat ang kanyang kaligayahan ay ang makita ang ngiti ng iba. Minsan, may isang batang buong tuwang nagpasalamat sa kanya at mahinahon lamang niyang pinaalalahanan ng bata na ipagpatuloy ang pagiging mabuti. Dahil sa mga gawa niya, tinawag ng mga tao siyang bilang Saint Nicholas, isang taong banal hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa kabutihang nagmumula sa puso. Lumipas ang maraming taon, at ang kwento ni Saint Nicholas ay kumalat sa iba't ibang lupain. Sa mga bansang Dutch, tinawag siyang Sinterklaas, at kalaunan, ang pangalang ito ay naging Santa Claus. Taon-taon, mas dumarami ang batang napapangiti tuwing Pasko dahil sa kanyang alamat. Ngunit kasabay ng paglawak ng kanyang pangalan ay ang pagmulat niya sa isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng bata sa mundo ay masaya tuwing Pasko. May mga batang walang laruan, walang handa, at higit sa lahat, walang kalinga. Sa katahimikan ng North Pole, napansin niyang may mga lugar na hindi pa niya nararating. Mga bansang mainit ang klima, walang niyebe, ngunit hitik sa pananampalataya at pagmamahalan, tulad ng Pilipinas. Napatanong siya sa sarili kung paano lamang ba sa malamig na lupain ang Pasko, at kung paano niya maaabot ang mga batang naroon. Isang gabi bago ang Pasko, habang minamasdan ni Santa Claus ang mundo mula sa kanyang bintana, may liwanag na sumilay sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naunawaan ang kanyang tunay na layunin. Hindi lamang siya nagbibigay ng regalo, siya ay simbolo ng kabutihan. At ang kabutihan ay walang hangganan, walang pinipiling lugar, at walang kinikilalang klima. Doon niya napagpasyahan na pupunta siya sa Pilipinas, hindi dahil kulang ito ng regalo, kundi dahil sagana ito sa pusong marunong magmahal, magpasalamat at magbahagi. Agad na naghanda sa North Pole. Inayos ang sleigh, pinakain ng mga reindeer, at inihanda hindi lamang ang mga laruan, kundi pati ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Bago umalis, naalala ni Santa Claus na mahalagang dalhin din niya ang kwento ng kanyang pangalan upang maunawaan ng mga bata kung sino siya at bakit siya nagdibigay. Lumipad ang sleigh sa kalangitan, tinahak ang mga ulap, bituin at buwan. Unti-unting nalaho ang lamig ng North Pole at sinalubong siya ng liwanag at musika ng isang bansa na nagdiriwang ng Pasko ng may pananampalataya at saya. Pagdating ni Santa Claus sa Pilipinas, sinalubong siya ng mga parol, ng halhak ng mga bata at ng mga pamilyang magkakasama sa simpleng hapag. May isang batang napasigaw ng tuwa nang makita siya, habang ang isa namay napabulaslat na totoo pala ang alamat na matagal na nilang naririnig. Ipinahayag ni Santa Claus ang kahulugan ng kanyang pangalan, na ang Santa ay mula sa salitang Saint, taong gumagawa ng kabutihan, at ang Claus ay mula kay Nicholas, isang taong nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Doon naunawaan ng mga bata na si Santa Claus ay hindi lamang isang nagbibigay ng regalo, kundi isang paalala na ang kabutihan ay nagsisimula sa puso ng bawat tao. Bago siya magpaalam, iniwan niya ang isang mahalagang mensahe, na ang tunay na Pasko ay hindi nasusukat sa dami ng regalo, kundi sa pagmamahal na ibinibigay sa isa't isa. At mula noon, tuwing sasapit ang Pasko, sinasabing bumabalik si Santa Claus hindi lamang sa malamig na lugar, kundi sa mainit na puso ng bawat batang Pilipino. Sapagkat ang Pasko ay para sa lahat.
Ang kabutihan ay walang bansa, walang edad, at walang hangganan. Kapag ikaw ay marunong magbigay, ikaw rin ay nagiging Santa Claus sa puso ng iba.